mga nanonood sa aking video ngayon. Nais ko magpasalamat sa inyong mainit na pag-imbita sa akin upang maging guest speaker sa inyong kaganapan. Isang malaking karangalan ito para sa akin at ako'y lubos na nagagalak na makapagbahagi ng aking kaalaman at karanasan sa inyong kalahok tungkol kung ano nga ba ang dulaang Pilipino. Ngayon ay atin ang aalamin kung ano nga ba ang dulaang Pilipino. Ngayong umaga ay hayaan ninyo pong ibahagi ko ang mga iilang kaalaman na nakalat ko sa internet tungkol sa dulaang Pilipino. Sa kulturang Pilipino, ang dulaang Pilipino ay isang napakahalagang bahagi ng sining at kultura. Ito ay hindi lamang isang anyo ng pagtatanghal sa entablado, kundi isang pagsasalaysay ng mga kwento at karanasan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga dula, musikal at iba pang anyo ng entablado. Ang dulaang Pilipino ay naglalarawan ng mga tema at isyu na kadalasang nag-uugnay sa karanasan ng mga Pilipino tulad ng pag-ibig, pakikibaka, kahirapan, korupsyon at identidad. Sa pamamagitan ng dulaang Pilipino, ang mga manunulat, direktor at mga aktor ay nagtaguyod ng kahalagahan ng wika at kultura ng Pilipinas. Ito ay isang paraan upang ipakita ang mga pagkakaiba at pagkakakilanlan ng mga rehiyon sa Pilipinas kung saan bawat wika at kultura ay may kani-kanilang kontribusyon sa pagpapayaman ng sining. Sa bawat pagtatanghal, ang dulaang Filipino ay nagbibigay buhay sa mga karakter at tagpo at nagbibigay diin sa mga mensahe at aral na kailangan matutunan ng manonood. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, pangarap at realidad ng lipunan. Hindi lamang ito isang sining, ngunit isang paraan din ng pakikibahagi sa lipunan sa pamamagitan ng pagtangkilik at pagbuo ng mga dulaang Filipino. Ang mga Pilipino ay nagbibigay halaga sa kanilang sariling kultura at nagpapalaganap ng kanilang mga saloobin at pananaw sa mundo. Pag sinabi nating dula, ito isang uri ng panitikan. Nahahati ito silang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang dula ay dito natin may express ang ating sarili, yung kakayahan nating umarte. Kasi lahat tayo ay may angking talino, diba? Maaaring hindi ka mahusay sa pagsayaw, sa pagkanta, sa paggawa ng kwento ba dyan, pero magaling kang umarte. Iba-iba ang forma na ibinabahagi sa atin ng Panginoon. Baka nga pagdating ng araw ay isa sa mga klasiko ay magiging aktor at direktor. Ang dula ay naglalaman ng iba't ibang anyo ng panitikan, at ito ang pinagkaiba ng dula sa iba pang akdang pampanitikan. Mahirap bigyan ng kahulugan ang dula, walang isang tiyakan, di gaya ng tula na may tiyakang kahulugan. Ang dula ay napakalawak kasi ito ay naglalaman ng iba't ibang anyo ng panitikan. Ang dula sa kasaysayan bago pa magkaroon ng standardisasyon sa panitikan, meron na tayong masasabing mga anyo o forma ng dula sa panahon ng barangay. Ang barangay ito ay katutubo. Sa panahon ng katutubo, nandyan ang ritual, tradisyon, paniniwala natin at nandyan din ang kultura natin. Ito yung nagpapaiba sa atin bilang isang lahi. Sa kultura mababatid, makikita o masasalamin ang forma ng dula. Ang dula ay gaya lamang ng pamamanhikan ng lalaki sa kanyang sinisintang babae. Ang dula ay gaya lamang ng pagdiriwang ng kasal. Ang dula ay isang forma ng pagsasaka, pangingisda, pagtatanim at pag-aaral. Ang dula ay gaya ng isang ritual sa pagsilang ng isang sanggol at nandyan din ang natutubong sayaw. At ayan ang forma ng dula noong kasaysayan. Ayon nga kay William Shakespeare na ang mundo ay isang teatro. Bakit kaya niya nasabi na ang mundo ay isang teatro, no? Di ba kapag nakakakita tayo ng pelikula ay maraming naiinis sa kontrabida, maraming natutuwa sa teleserye, at marami ring naiiar at idolo sa isang bida. Dahil ang ating buhay ay rin siyang dula, mayroong mula, gitna at wakas. Ang kahalagahan ng dula. Sa mga nanonood ngayon, kayo ba ang bida sa inyong sariling kwento? Alangan naman ang inyong mga kapitbahay, so dapat kayo ang bida sa inyong sariling kwento. O sa isang, dahil ang ating buhay ay para rin siyang dula. Ang dula ay isang masining na anyo ng panitikan na karaniwang isinasagawa sa entablado. Mayroon itong iba't ibang aspeto na bumubuo sa kanyang kabuuang kalikasan at karanasan. Una ay ang tauhan, pangalawa naman ay tagpuan, pangatlo ay plots, pang-apat ay ang tema, at ang panglima ay dialogo, pang-anim aksyon. Sa
pamamagitan ng mga aspetong ito, ang dula ay nagiging isang buhay na sining na naglalarawan at nagpapahayag ng mga karanasan at realidad ng tao sa pamamagitan ng mga tauhan, tagpuan, plot, tema, dialogo, at aksyon sa isang dula. Bukod sa mga nabanggit na aspeto ng dula, narito pa ang ilang kaalaman tungkol dito. Uri ng dula ang Filipino. May iba't ibang uri ng dula ang Filipino, tulad ng dulang pang-teatro, dula pang-pelikula, dulang pang-telebisyon at dulang pang-radyo. Ang bawat uri ay may kani-kanilang paraan ng pagpapahayag at pagtanggap ng mga kwento at mensahe. Sunod naman ay kasaysayan. Ang kasaysayan ng dula sa Pilipinas ay mayaman at puno ng kahulugan. Nagmula ito sa mga tradisyonal na sayaw, awit at ritual ng mga katutubong Pilipino. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, nagkaroon ng mga dulang pampelikula na naglalaman ng mga elemento ng teatro. Sa panahon ng Amerikano, mas pinalawak ang paggamit ng Ingles sa dulaan. Sa isang dako, ang tunay na drama ayon kay Sebastian ay nagsimula noong mga unang taon ng pangungupkop ng mga Amerikano. Idinagdag pa ni Tiongson na ang drama ay binubuo ng tanghalan, iba't ibang kasuotan, skripto, characterization at internal conflict. Ito ang pangunahing sangkap ng tunay na drama ayon sa banyagang kahulugan. Sa kabilang dako, ayon sa mga aklat, ang drama ay drama kahit wala ang mga sangkap na nabanggit. Ito ang dramang Pilipino. Ayon pa rin kay Tiongson, mimesis ang pangunahing sangkap ng dulaang Pilipino. Mimesis ay ang pagbibigay buhay ng aktor sa mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Ito rin ang malaking pagkakaiba ng banyaga sa Pilipinong dula. Inilalarawan sa tunay na Pilipinong dula ang mga panganang bansa. Dito ipinapakita ang mga katutubong kultura, paniniwala at tradisyon. Ikinakwento rin ang paghihirap at pagbubunyagi sa buhay ng mga katutubong Pilipino. Dito rin mamamalas ang iba't ibang anyo ng kanilang pamahalaan at uri ng lipunan. Sa makatuwid, ang tunay na dulang Pilipino ay nagbibigay ng mas malawak na pangunawa sa kulturang Pilipino at nagbibigay ng kasagutan sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Higit sa lahat, ito'y nagsisilbing gabay para sa kabutihan ng mga mamamayang Pilipino. Ang kasaysayan ng dulang Pilipino ay isinilang sa lipunan ng mga katutubong Pilipino bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop. Ayon kay Casanova, ang mga katutubong na mahiligin sa mga awit, sayaw at tula na siyang pinag-ugatan ng mga unang dula. Ang mga awitin ay nasa anyo ng tula. Ang mga katutubo rin ay mayaman sa epikong bayan na ay isinasalaysay sa pamamagitan ng pag-awit. Ang mga awit, sayaw at ritual ay karaniwang ginaganap para sa pagdiriwang ng kaarawan, binyag, pagtutuli, ligawan, kasalan, kamatayan, pakikipagdigmaan, kasawian, pananagumpay, pagtatanim, pag-aani, pangingisda at iba pa. Bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop ay mayroon ng ilang anyo na dula ang mga katutubong Pilipino. Sunod naman ay mga kilalang manunulat. Maraming kilalang manunulat ng dula sa Pilipinas kabilang sina Severino Reyes na ang kanyang naisulat ay ang Lola Basyang, Nick Joaquin, Wilfredo Magguerrero at Bienvenido Lombira. Ang kanilang mga akda ay nagbibigay halaga sa kultura at kasaysayan ng bansa. Sunod naman ay pagtatanghal. Ang pagtatanghal ng dula ay nangangailangan ng malakas na kooperasyon at pagtutulungan ng mga aktor, direktor, profesor at iba pang tauhan sa produksyon. Mahalaga ang tamang pagsasanay, disiplina at dedikasyon upang magtagumpay ang isang pagtatanghal. Paggamit ng teknolohiya. Sa kasalukuyan, ang teknolohiya ay nagbibigay ng bagong dimensyon sa pagsasagawa ng dula. Maaaring gamitin ang mga visual effects, digital na backdrop, at iba pang teknolohikal na aspeto upang mapalawak ang karanasan ng manonood. Ang dulaang Filipino ay patuloy na nagbibigay buhay at nagpapalaganap ng kultura, tradisyon at mga kwento ng mga Pilipino sa ibang panig ng mundo. Ito ay isang sining na patuloy na umuunlad at nagbabago, subalit nananatiling bahagi ng pambansang pagkakakitaan ng bansa. Ang dula ay may malaking kahalagahan sa Pilipinas sa maraming mga paraan. Pagpapahayag ng kultura at identidad.
Ang dula ay nagbibigay daan sa pagpapakita at pagpapahayag ng kultura at identidad ng mga Pilipino. Ito ay naglalaman ng mga kwento, tradisyon at mga karanasan na nagpapagitan ng kung sino at ano ang mga Pilipino. Pagtangkilik sa wika. Ang dula ay sa mga paraan upang itaguyod at patatagin ang paggamit ng wika, partikular na ang Filipino. Sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga dula sa wikang Filipino, nagiging masigla ang paggamit at pagpapahalaga sa wikang pambansa. Edukasyon at pagninilay-nilay. Ang mga dula ay naglalaman ng mga aral at pagninilay-nilay na maaaring magdulot ng kaalaman at pag-unawa sa iba't ibang mga isyu at karanasan. Ito ay nagbibigay ng plataforma para sa pagtatakay at pag-uusap tungkol sa mahalagang tema sa lipunan. Ang pagtatanghal ng dula ay isang anyo ng sining na nagbibigay buhay sa mga kwento at karakter. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga manunulat, direktor at mga aktor na magpakita ng kanilang kreatibidad at husay sa sining, pagtulungan at paggalaw. Ang pagsasagawa ng dula ay nangangailangan ng kooperasyon at pagtulungan ng mga aktor, aksyon at iba pang tauhan sa likod ng empleyado. Ito ay nagtutulong ng pagkakaisa at pagkikipagtungan sa pag-abot ng isang layunin. Pagsasalaysay ng mga kwento. Ang dula ay paraan ng pagsasalaysay ng mga kwento na maaaring magdulot ng aliw at inspirasyon sa manunood. Ito ay nagbibigay buhay sa mga karakter at tagpuan at naglalabas ng ibang emosyon at reaksyon mula sa mga manunood. Sa kabuuan, ang ay hindi isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino, naglalarawan at nagpapahayag ng mga karanasan, damdamin at mga pangarap ng mga Pilipino. Karoon sila ng inspirasyon at pagkakataon na magpamalas ng kanilang galing at kredibilidad. Maaaring isang pamamagitan ng pagbigay ng grant, pagsasagawang ng workshop at pagtataguyod sa kanilang mga akda. Pagsasanay at edukasyon. Ang pagbigay ng sapat na pagsasanay at edukasyon sa mga aktor, direktor at ibang tauhan sa likod ng entablado ay mahalaga upang manatili at mapalawak ang antas ng kakayahan sa pagtatanghal. Maaaring ito sa pamamagitan ng mga kurso, seminar at mga mentorship program. Pagpapalarap sa pagitan ng media. Ang paggamit ng modernong media tulad ng telebisyon, radyo, internet at ibang digital platforma ay makakatulong mas malawak na pagpapalaganap ng dulaang Filipino. Ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng mga dulaang telebisyon, pelikula o online na serye. Pagtangkilik ng pamahalaan at pribadong sektor. Ang suporta ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagpapalaganap at pagtatanghal ng dulaang Filipino higing mahalaga upang masuportahan at mapalaki ang industriya. Maaaring ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng subsidiya, pagtataguyod sa mga pampublikong pagtatanghal at pagsasagawa ng mga patimpalak at pagpaligsahan. Pagsasaliksik at paglikha ng bagong akda. Ang patuloy na pagsaliksik at paglikha ng bagong akda at tema ng ang Pilipino ay magbibigay buhay at magpapalawak pasilip. Ang pagtuklas ng bagong mga kwento, pananaw at anyo ng pagsasalaysay at magbibigay daan sa pag-unlad at pagbabago ng dulaang Filipino. Sa pangkalahatan, ang pagpapayabong sa dulaang Pilipino ay nangangailangan ng tuloy na suporta, pagsasanay, pagsasik at pagpapaga sa kultura at sining ng bansa. Ito ay isang kolektibong pagsisikap na magdudulot ng pag-unlad at paglalang industriya ng dula sa Pilipinas. Ang pag-aaral ng dulaang Filipino ay may malaking halaga para sa mga mag-aaral sa maraming paraan. Pagpapalawak ng kaalaman at pangunawa. Ang pagsusuri ng mga dulaang Filipino ay nagbigay sa mga mag-aaral pagkakataon na palalimin ang kanilang kaalaman sa pangunawa sa kultura, kasaysayan at lipunan ng Pilipinas. Ito ay nagbubukas ng mga pintuan sa mga karanasan, paniniwala at pananaw na kadalasang hindi nabibigyang pansin iba't ibang anyo ng pag-aaral. Pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip. Ang pag-aaral sa mga dula ay nagtutulak sa pag-aaral na mag-isip ng malalim at kritikal sa mga tema, mensahe at palabas. Ito ay nagtuturo sa kanila na magtanong, magbalangka sa opinyon at magbigay ng mga argumento batay sa kanilang pagsusuri at pagninilay-nilay. Pagsasanay sa komunikasyon at pagsasalita. Ang pagsasalin ng
mga talumpati at pagsusulat ng mga kritisismo at review ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng pagsasanay sa komunikasyon at pagsasalita sa harap ng publiko. Ito ay mahalaga sa kanilang personal at profesional na pag-unlad. Pagpapahalaga sa wikang Filipino. Ang pag-aaral sa mga dulaang Filipino ay nagtataguyod ng pagpapahalaga sa ating pambansang wika, ang Filipino. Ito ay nagbibigay buhay sa wikang Filipino at nagtutulak sa mga mag-aaral na gamitin ito sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagsapalaran at pagsulat. Pagpapalawak ng kultura at sining. Ang pag-aaral sa dulaang Filipino ay nagbubukas ng mga pinto sa mga mag-aaral upang masuyapan at maunawaan ang iba't ibang anyo ng sining at kultura ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makaranas at mag-appreciate ng mga tradisyon, sayaw, musika at iba pang aspeto ng sining ng ating bansa. Sa pangkalahatan, ang pag-aaral ng dulaang Filipino ay isang mahalagang bahagi ng edukasyon na nagpapalawak ng kaalaman, nagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip, nagtataguyod ng pagpapahalaga sa wikang Filipino, at nagbukas ng mga pinto sa sining at kultura ng Pilipinas. Ang alamin at pagkuha sa dulaang Filipino ay nagbibigay sa atin ng mga kaalaman, karanasan at pahalaga na mahalaga para sa ating pag-unlad bilang mga individual at bilang isang bansa. Gaya ng ibang panitikan, karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong buhay. Katangian ng dula. Ang paksa ay ang kaisipang ipinahihiwatig ng dula. Kung ang ating nauunawaan ang paksa, madali nating maintindihan ang pandaigdig na tuntunin ng banghay. Ang ilang mamumunang pampanitikan ay gumagamit ng kilos bilang katumbas ng paksa sapagkat naniniwala sila kay Aristotle na nagsasabing ang isang dula ay isang pagpapares ng kilos. Ang banghay ay malimit itumbas sa salaysay, ngunit malimit ito'y inihahambing sa tanging pagsasaayos ng dula ng mandudula. Ang mga dula ay karaniwang nagkakaroon ng pataas at pababang aksyon sa kwento na kapaloob ito sa banghay. Sa pamamagitan ng paglalahad ng aksyon sa banghay, nalalaman ng mga taga-subaybay ang nakaraang kilos ng tauhan sa dula. Sa paglalahad ng pangyayari at kilos na ginagawa ng mga tauhan, magkakaroon ng damdamin ang mga manunood sa kung ano ang nangyayari sa dula. Hayaan nyo namang akong ibahagi ang iilang halimbawa ng mga kilalang dula sa panitikan. Una ay ang Ibong Adarna ni Jose de la Cruz. Isang ipikong dula tungkol sa paghahanap ng isang mahiwagang ibon na may kapangyarihang magpagaling ng sakit. Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Isang kwentong pambansa na tungkol sa pag-ibig, kahirapan at katapangan na naglalarawan ng buhay sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. El Filibusterismo ni Jose Rizal. Isang nobelang naglalahad ng mga pang-aapi at kawalang katarungan sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Isang nobelang pambansa na nagpapakita ng mga suliranin sa lipunan at pamahalaan noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ang Paglilitis ni Mang Serapio ni Paul Domol. Isang dula na naglalarawan ng kahirapan at pag-aasam ng pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng kwento ng isang lalaking nagpanggap bilang prinsipe. Cancer ni Efren Abue. Isang dula na nagpapakita ng epekto ng kanser sa isang pamilya at kung paano nila hinaharap ang hamon na ito. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng dula sa panitikan at marami pang iba na maaaring mahanap o mabasa para sa mas mamalawak pa ang iyong kaalaman sa sining ng dula. Oo, nakakatulong ang dula sa pag-unlad ng Pilipinas sa maraming paraan. Una ay ang pagsasalaysay ng kasaysayan at kultura. Ang mga dula ay nagbibigay diin sa mga karanasan at kwento ng mga Pilipino. Nagpapalaganap ng kultura at tradisyon at nagpapakita ng mga suliranin at pakikibaka ng bayan. Ito ay nagbibigay linaw at nagpapalalim sa pangunawa ng mga Pilipino sa kanilang sariling kasaysayan at identidad. Pagsusulong ng kamalayan at pagbabago. Sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga kwento at isyu sa isang makahulugang paraan, nagiging instrumento ang dula sa pagpapalalim ng kamalayan ng mga mamamayan sa mga pangyayari sa lipunan.
Ito ay maaaring humikayat sa mga tao na kumikilos para sa pagbabago at pagpapabuti ng kanilang kalagayan, pagpapalaganap ng mga ideya at pananaw. Ang mga dula ay may kakayahang magpahayag ng mga saloobin, pananaw at ideya tungkol sa mga isyu sa lipunan tulad ng kahirapan, karapatang pantao at pagkakapantay-pantay. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng malayang pagpapahayag at pag-uusap tungkol sa mga hamon ng lipunan. Pagpapalakas ng sining at kultura. Ang pagtatanghal ng mga dula ay nagpapalakas sa sining at kultura ng Pilipinas. Sa pandaigdigang antas, ito ay nagbibigay karangalan sa mga manunulat, direktor at mga aktor, pati na rin sa mga lokal na komunidad na nagtataguyod at sumusuporta sa sining. Sa kabuuan, ang dula ay isang mahalagang bahagi ng lipunang Pilipino na hindi lamang nagbibigay aliw at edukasyon, kundi naglilingkod din bilang isang kasangkapan sa pagpapalaganap ng kaalaman, pagbabago at pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Ngayon naman ay itatalakay ko kung ano nga ba ang kasaysayan ng dula. Dula sa panahon ng mga katutubo. Bago nasakop ng mga Kastila ang ating bansa, ang buhay ng mga katutubong unang naninirahan dito ay umiinog sa mga ritual, sayaw at awit. Ang mga ito ay nauukol sa halos lahat ng aspeto ng pang-araw-araw na kabuhayan, pag-ibig, kamatayan, pagkikidigmaan, kasawian, pananagumpay. Pagtatanim at pag-aani, pag-aasawa at ligawan, pagtutuli, binyag, pagkapanganak at iba pa. Ang mga ito ay itinatanghal ng sabay-sabay o hiwa-hiwalay. Ang mga katutubo ay likas na mahiligin sa mga awit, sayaw at tula na silang pinag-uugatan ng mga unang anyo ng dula. Ang mga unang awiting bayan ay mga anyong tula, ngunit may damdamin na ipinahihiwatig ng tugtugin at indayog. Ayon kay Epifanio de los Santos Cristobal, ang mga awiting bayan ay maaaring uliin sa mga sumusunod. Una ay suliranin. Ito ay awit sa pag-aod. Pangalawa ay talindaw. Awit sa pamamangka. Pangatlo ay diona. Awit sa panliligaw at kasalan. Pang-apat naman ay uyayi. Awit sa pagpapatulog ng bata. At panglima ay dalit o himno. Sunod naman ay kuminta ang awit sa pakikidigma. Sambutani, awit sa pananagumpay. Kundiman, awit sa pag-ibig. Huluho, awit na pampatigil sa pag-iyak ng sanggol. Umbay, malungkot na awit, awit ng naulila o mayroon bang namatay. Umiguing, awit ng mananahi. Umbayi at sambitan, awit ng mga kaibigan at kamag-anak. At ang panghuli ay tagulaylay kapag may namatay. Ganoon din ang mga katutubong sayaw na naglalarawan at nagsasalaysay ng iba't ibang aspeto ng buhay, tulad ng mga sumusunod ay isa sa mga pinag-ugatan ng mga tradisyonal na anyo ng dula sa Pilipinas. Balitaw ng mga Bisaya. Isinasayaw ng mga lalaki at babaeng magkaharap habang umaawit at nagliligawan. Teklosa sa Leyte. Isinasayaw kapag naghahanda sa pagtatanim, paglilinis ng bukid at gubat. Pundang-pundang. Mga bagong kasal sa Antique na isinasayaw. Sayaw sa palay at sayaw sa salakot. Sayaw sa salakot na naglalarawan ng mga lalaki at babaeng nagtatanim ng palay. Tinikling sayaw ng mga Bisaya isinasayaw sa pagitan ng dalawang kawayan. Ito'y paggagaya ng kilos ng ibong may mahabang binti. Kinutan ng mga Ilocano. Ginagaya ang isang taong kinagat ng langgam at pagkakamot ng mga ay ng kanyang katawan. Diwata, sayaw sa mga Sugbuanon, isang pag-aalay ng mga pagkain sa mga espiritu upang managumpay sa pagkikipagdigmaan. Karatong, sayaw Maranao, bago makipagdigma ang pagpag sa espiritong hindi nakikita, naririnig ngunit nadarama lamang. Kaligaon, ritual na sayaw ng mga ligaunon na taga-Bukidnon, ginaganap upang bigyan ng maligaya at masaganang buhay ang bagong kasal. Binuabwa, sayaw ng mga manubo sa agusan ang paghihingi ng anak ng mga magkabiyak na hindi magkasubling. Noong mga panahong iyon, karamihan ng mga ritual na may kinalaman sa pananampalataya at isinasadula. Ang mga ito ay sinasagawa sa iba't ibang paraan at batay sa okasyon. Maaring papuri sa namatay na bayani o diriwang dahil sa pananagumpay sa digmaan o di kaya ay paggamot sa isang may sakit. Bukod sa mga ritual na nabanggit, ang mga katutubo ay mayaman sa mga epikong bayan, tulad lamang ng biag ni Lamang,
ng mga Ilocano, Hiraya at Hinilawod ng mga Ilonggo sa Panay, hari sa bukid ng mga Ilonggo sa Negros, Indirapatra at Sulaiman, Bidasari at Prinsipe, tugan ng mga Muslim. Ng mga panahong yaon, ang mga epikong bayan na ito ay isinasalaysay sa pamamagitan ng pag-awit at bahagi ng tradisyong pasalita. Ang mga awit, sayaw at mga ritual ay mapagkikitaan ng mga katangian o manifestasyon ng dula, ngunit nanatiling noon lamang at hindi umunlad bilang anyo ng dula. Kaya't masasabing ang dula ang Pilipino ay nag-uugat sa mga sayaw at ritual at awit. Bukod sa mga nabanggit, mayroon ding naman tayong mga tradisyon, pasalita na may tuturing na tradisyonal na mga anyo ng dula noong panahon ng mga katutubo. Maraming salamat muli sa inyong tiwala at pagkakataon na maging bahagi ng inyong espesyal na okasyon. Asahan ninyo ang aking buong dedikasyon at pagtataguyod sa inyong mga adhikain. Muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.